Kalamati ba mas pre-honors na ako? Peter Solister. Walang ganap ang hang. Walang powers, 2,000 ang pagkita. Ipangigit na maunawaan ang pagkukulit ng tula na ibang ang ilang mahalagang pangyayari sa una at ikalawang yugto. Sa unang mga yugto ay pinakilala ang mga pangunahing tauhan ng tula. Sina Tomas, Lola Puri, Candido at Francisco. Gayon na din ang mga kasintahan nila Tomas at Candido. Sinalaysay rito ang paniniwala ng mga tauhan sa mga tingin at agimat dahil na rin sa pagiging babaylan ni Lola Puri. Bilang babaylan, tinitingala at pinagalang siya sa kanilang pamilya. Pero idiniin din na ang imahe ng mga babaylan ay sinira ng mga mananakot sa Espanya. Sila itinuring na salot at makukulit. Sa kabila nito, patuloy na nagagamot ang mga babaylan tulad ni Lola Puri. At tinanais niyang ipamana kay Tomas ang kakayahang ito, kaya't siya ay tinuruan ng mga bagay na may kinalaman sa agimat at pagkakas. Ngunit isang araw ay napagsyahan ni Tomas na mangipang bansa sa Roma upang nagsakada sa pagkakas nito. Madamdamin siyang nagpaan ng kilalakuin at sa kasintahan niyang si Sol. Sa paglalakbay na papuntang Negros, isang mangugulang nagsabi sa kanya na siya ay magiging ma-influensya at makapangyarihan sa nanay. Samantala, sa tugwan sa Negros ay nakaranas ng pagmamalabis ang mga sakadang siya Tomas at Candido. Ito nila nakilala si Francisco at naging magkaibigan sila. Dahil sa paghahangad ng mas maunlad na buhay, napagpasyahan ng Francisco at Candido na magtungo sa Australia at doon magtrabaho bilang masisinang paglas. Si Tomas naman ay nanatili sa Tomas bago nagtungo sa Maynila at tumigil sa Manila. Dito niya nakilala si kapatid ni Andres Bonifacio. Nang bumalik sina Francisco at Candido sa Pilipinas, nagkasama-sama sila ni Tomas sa Manila, kung saan sila na-recruit sa lihim na katipunan ng Pinabay. Ikatlong yugto ang pagpapit. Noong Semana Santa ng Disyembre 1955, pumunta kami sa yungib ng bundok ng Husi sa San Mateo. Tatlong liwatang tubig ang aking nakita sa sapa malapit sa yungib. Mag-ingat ka. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matakot. Wala nang palagay. Taimtim na pag-asa at kapatiran ng loob para sa lahat. Salamat. Maliwanag, Supremo! Wala, maganda kayo. Hindi tayo magpapaliwas. Opo, Supremo! Yan niya sa atin kayo. Pare tayo ng tulay. Sabi ng lola ko rito, upang makakuha ng hagiman, kailangan na natin mag-ain ng pagkain at magsindi ng kandila. Bago pumatay ang kandila, uubusin ang mga espiritu ang pagkain at mag-iiwan sila ng puting bato sa kanilang hiningan bago pumatay ang kandila. Ngunit mag-iingat kami dahil lilipas na pasang naangkin ang puting. Kailangan mo muna makipagpuno sa mga lamang lupa. Iba yung kapangyarihan ng kapalit sa pakikipagpuno sa mga lamang lupa.
tagapagsika ng Maynila lamang. Opo, magiting na Supremo. Ikaw, Francisco del Castillo, ang pinataas sa pinipiran ng buwan na ito. Makakatuwang mo sila Candido Iban at Tomas Briones. Maraming salamat, magiting na Supremo. Iandaan ninyo ang mga tumbayan para sa laban sa Pampanga, Espanya. Viva la Independencia Pilipina! Viva la Independencia Pilipina! Aligaw-gaw mga sigaw! Mag-ingat kayo mga kapatid. Pag-ibayuhin kayo ng tapang at taas ng loob. Pag-ibayuhin kayo ng may kapal. Mag-iingat din kayo, magiting na Supremo. Makikita tayo muli sa pagtatagumpay ng labang ito. Pagpalain nawa tayong lahat. Tama ang matandang mangula. Napakahaba ng aking paglalakbay mula sa araw na iyon papuntang ngayon. Hindi man ako nakabalik kay Subing, para naman akong ikinasal kay Francisco. Hindi man dumating ang babaeng pumalit sa kanya. Mahigit 10 taon ang nakalipas nung nasa Australia sila ni Dito. Ngunit pag-uwi nila sa Maynila, parang walang nagbago. Mas hindi pa rin ang damdamin ko para sa kanya. Parang kapatid na ang turing ko kay Kiko. Pero bakit ganon? Bakit yata lagi na lang ako nasa likuran niya? Sa panliligaw, sa kanya lagi napupunta ang mga magagandang babae. Sa kasamahan ng mga kilusan, masigit siyang pinapahalagaan at pinipili ng Supremo. Kahit ang Supremo, si Kiko ang pinili upang mamuno sa mismo kong sariling bayan. Sabi ng mangula, ako ang susundin ng mga tao. Bakit yata ako nagiging sunod-sunuran? At bakit ako magsiselo sa pagkikipagkaibigan nila ni Nino? Pinsan ko si Candido, mabait siya sa akin. Hindi ako dapat nag-iisip ng mga ganito. Bakit ako maiikit? Hindi ko lang kaibigan si Kiko, ako rin ang matinong gabay para sa mga ligaw na lakas at panipugo niya. Noon pa man ay nakita ko na sa kanya ang katangian ng isang tunay na pinuno. Malakas siya at matindi ang dating sa grupo. Karismatiko siya at mabilis makagaan ng loob. Buo ang dating niya sa grupo. Kapag nagsasalita siya, ay natatahimik niya ang lahat. May pagmamalaki ko si Kiko. May pagmamalaki ko si Kiko. Kailangan kong ikatuwa ang kanyang tagumpay. Ano ba yan? Hindi kaya tayo mahirapan ang ubisin ng mga tao roon sa inyo. Mga kababae, may ginig sila sa akin. Pero alam mo rin hindi ko natitigan ng mga sugat ang sariling bayan. Basta, magtulungan na lang tayo. Hindi, mabuti pa. Atiin natin. Ako bahala sa kanduran, ikaw bahala sa baryo mo. Kung kaya mo pa, lumapanya ka na rin sa karaming baryo mo. E ako na lang kaya ang kumilos sa kanluran. Unahin niyo na muna ang baryo niyo. Kapag nagawa kayo sa porta, bahala na kayo palakihin yun. Pagbutin niyo na ang kampanya sa silangan. Ayos na yun. Sige na nga, ikaw na ang bahala. O yata ang ibang tono mo. Sumusobra na ang tiwala mo sa sarili. Mag-iingat ka sa Kiko dahil yan ay kisira mo. May galit ka ba sa akin, Toming? Higit pa sa lahat, kaibigan mo ko. Kaya ko ito sinasabi sa'yo dahil handa ako magparaya para lalo kang lumaki sa mga mata ng mga tao. Ganon, binagbibigyan mo lang ako. Tandaan mo, kaibigan kita. Akin mo daw sa taong buwan, bagal. Lagi na-relate yun sila. Pasko nang umuwi kami sa Aklan, Disyembre 1876. Matamis na mapait pala ang huling Pasko, lalo na't may magsikang bumabagabag sa puso mo. Wala naman kasi akong kamuwang-muwang, naaabutin pa ako sa susunod na Pasko.
Tumikaw nga, salamat sa Diyos ko to, kay tagal kong no. Narito ako at nagbalik. Nasaan si Lola? Si Lola! Tuming umalik ka rito! Lola! Lola, patawarin mo ako at naiiwan kita. Aking inabol ang aking pangarap at naiiwan kita. Ano nga ba ang pangarap mo para sa akin? Nag-aayong lang yung nag-focus. Matapos ang mahigit 10 taon, muli kaming nagkaharap ni Subing. Muling nabuhay ang mga pangakong aking binitawan. Subing. Nakalimot ka, Tuming. Pero ako hindi. Patuloy ako umasa. Sana ilang mo yun. Patawarin mo ako, Subing. Alam ko'y nasaktan kita at ngayon pinagsiyan ko yun. Bakit ganyan kayo malalaki? Para bang gustong-gusto niyong winawasak ang mga puso namin mga babae. Hindi ganun, Subing. At tutoy masigit kaming nasasaktan kung sa aming pagbabalik ay makikita namin kung gaano kalaki ang aming inaksaya at sinayang na pag-ibig. Kung minsan mas gugustoy na lang namin hindi bumalik kaysa magdusa ang aming kalooban. Pero hindi ako pinatatahimik ng aking kalooban. Naroon pa rin ang sugat na aking dinulot na hindi naghihilom. Ngunit Tuming, matagal ako naghintay at matagal akong umasa sa'yo. Alam kong matagal kitang napahintay at nasaktan kita. At gininuusik ko ang aking sarili para sa mga babae na aking iniwan. Marian, payak na ako pero patawan na rin. Tatawa ako sa naiyak. Nung araw nung umalis ka, magpagaling Negros. Dinala ako ni Lola sa lugar na ito. Ito raw ang simula ng paghihintay. Tinanong ko siya, Lola, asan na tayo? Maupo ka. Natasimula ang paghihintay. Ang pagiging babae ay walang hanggang paghihintay sa mga lalaki ng ating paghihintay sa amang magulang ng mga ari. Paghihintay sa mga salita ng manliligaw. Paghihintay sa alok ng kasal. Paghihintay ng 9 buwan para sa anak. Paghihintay sa asawang iyong gusto. Paghihintay sa uuwing tagumpay o kabiguan. Paghihintay na ibigin ang bangkay ng ating mga mahal sa buhay. Nagalaw ko. Bakit kakaiba ang mga halaman at mga hayop dito, Lola? Sagana sa pangarap at tuloy ng malikain ang pusong babae na hinihintay. Para siyang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Ihanda niya ang lahat para sa pagdating na lalaki. Ang lalaki ay isang presang maninira, pangangasok, nagkipagdigma, pagbubuka ng lupa, magsasandukan, pagbubuka. Ang babae naman ay isang presang maninira, panganganak, pagtatanim at pagbubuka. Paghahabi, paglulutan, paghahanda ng halangin naman. Naganda si Lola ng mga binti at itinanim namin ng mga ito. Ito ang tanging daan ng mga babae nito. Papunta sa paraiso sa kabila ng lahat ng sakit. At iligan mo ito ng luwa at pangungutila. Upang hihinaan ka ng loob, dito may puso at dito. Mataba ang lahat ng pikalo. Binalik-balikan namin ang mga itinanim na dinilig ng luha. Umiyak kami sa panyo at piniga ang panyo upang idilig sa tumutubong halaman. Unti-unting umusgo ang mga sanga, lumaki ng lumaki hanggang sana naging matatag na puno. Ito ang puno ng mga luha. Wala ka na sa Negros nang pumanaw si Lola Tuming, matagal siyang naghintay sa'yo. Sa kanyang paglisan, umakit siya sa punong ito. Tapos, pinauwi na niya ako. Pinatingnan kung dumating ka na hanggang sa sumunod na araw, wala na si Lola. Inakit siya ng puno sa kanyang pangarap na paraiso. Ako ang nagpatuloy ng inumpisa ang paghihintay ni Lola. Binuhos ko ng luha ang puno, salamat at dumating ka na.
lumabas ba? Patawalan niyo ako! Sa isang kondisyon, Ano? gusto ko ng isang puting kabayo. Sirena ako at hindi ka kapag-alaga ng puting kabayo! Gusto ko ng puting kabayo. Puputok ng himaksikan sa Manila. Wala nang kurungan ang bibigyan dito. Ano na lang bibilangin bagong sumupaan. Bilangan natin magpukton at magsama-sama ng perda upang malamanan ang mapang-aking Espanya. Lulupigin natin ang mga Kastila. Tututulan natin ang mga pagmamalabis. Lalaban tayo at sama-sama nating patumbahin ang mga walang kwentang Espanyol. Hayaan na lang ba natin ang patuloy nila pang-aapi at pang-aalipusta? Hindi! Payagan mo natin ang patuloy at kasiniman ng mga banyara? Hindi! Ano na ba tayo? Umawin natin kalayaan? Handa na! Ano na ba tayo lumaban? Handa na! Ngunit ano ang laban natin sa mga bar nila? Hindi natutukan sa balik at tumumpay ng isang revolusyon. Kung kayo ay handa ng lumaban, kung buo ang inyong loob sa panghangad ng kalayaan, walang malang makakapigil sa inyo. Tibay na loob at nag-iibayang tapang ang magpapalit sa atin ng ating kalayaan. Pagpasdan ninyong ito si Tata Ernest, makahit ang ulit na siyang tinatad ng bala, subalit buhay pa rin siya. Pinoprotektan siya ng aking anting-anting. Ang sino man nakikipaglaban sa aking sabihin ay hindi kayang patubahin na anumang bala. At kumalat nga ang mga kwento tungkol sa agimat at kapangyarihan ng mga ito. Tinawag siyang General del Castillo. Ako rin. General rin ang tawag kong minsan. At maraming mga tao nagpapatunay na nakikita nila ang puting kabayo ng general na lumilipad sa ibabaw ng mga kawayan o tumatawid sa batis na hindi nababasa. Meron rin nagpatunay na natamaan naman ng bala ang general at namatay. Ngunit muli siyang nabuhay nang iwagayway sa kanyang muka ang kanyang pulang panyo. Meron rin nagpatunay na sa maisan, wala silang pagkain at apoy. Ngunit nakapagluto ang general nang ilagay niya ang mga mais sa kanyang pulang panyo. Pumutok-putok ang mga mais sa kanyang pulang panyo at nagkaroon sila ng pagkain. Bakit ko kukontrahin ang mga kwentong iyon? Dahil sa mga kwentong iyon, daan-daan ang mga sumali sa katipunan. Daan-daan ang sumali sa duguan sa Lagatik. 2 buwan nung kami ay pumunta sa mga taga-Aklan. Paano ko kukontrahin ang mga kwento tungkol sa agimat dito? Puputok na yung sobrang pang-aapi sa inang bayan. Labanan ang mapangaping Espanya! Sobrang na pagmamalabis ng mga praile. Ibagsak ang mga halimaw! Sobrang na pang-aapi sa inang bayan. Ipakita natin ang tapang ng mga Pilipino! At nakita ko kung paano nagbubuhos ng dugo ang aking mga kababayan. Alam kong higit pa rito ang hinihinging dugo para diligan ang lupang sinilangan na nag-aagaw buhay. Dagat ng dugo ang hinihinging kapalit para sa kalayahang hinahangad. Dahil ganit ang mga manlulupig at hindi sila magkasya sa patak-patak na dugo lamang. Hindi na tayo paapi! Lalaban tayo! Pagkatago natin ang bayan!
hanggang kamatayan! Viva la Independencia Pilipina! Viva la Independencia Pilipina! Viva la Independencia Pilipina! Viva! Ngayon naman, na-introduction ko ang mga characters. Val Jacob de Sosa bilang Tomas Briones. Bonjo Vendando bilang Francisco del Castillo. Claire Angel Ballesteros bilang Isobia Sukgang. Princess Nicolan de Soda bilang Purisimo Briones o si Lola Puri. J.M. Margales bilang Andres Bonifacio. Kurt Montibes bilang Simon Inoncio. Phil John Alberto bilang Tatay Ernie. Si Robic Jan Andasan bilang Candido Ivan. Ang dalawang katipunero na si Uriah Bringino at Jade Bernardo. At si tatlong Serena na si Alexandria Gay, Chloe Tepase, at Jalia Chutor. At bilang mga recruiter na sila Jelaine Sabanal, Evelyn Pensilva, Isaiah Bringino, Jason Conanan, Alexandria Urias, Ariela Modar, Justin Villacarlos, Ken Contreras, Michael Jameson Deloso, at Zach Bennett. At si John Andre Tobias. At ako ang kanilang direktor na si Isaac Lester